Noong mamatay ang lola ko, ako ang inutusan ng pamilya na bumili ng mga bulaklak para sa burol. Gabi na noon at iilang flower shop na lang ang bukas sa paligid ng sementeryo. Sa isang maliit na tindahan, habang pinipili ko kung anong korona ang pinakamaganda, bigla akong nilapitan ng isang matandang babae. Maputi na ang buhok niya, maputla ang muka, at suot ay lumang bestida na kulay abo. Ang sabi niya sa malamig na boses, "Yan ang pinakamaganda para sa kanya, iha. Mas babagay sa kabaong ng isang katulad niya." Nagulat ako dahil hindi ko siya kilala. Pero napasunod ako sa sinabi niya. Binili ko ang tinuro niyang korona na may mga puting lilis at ilang pulang rosas. Pagdating sa lamay, inilagay namin yun sa gilid ng kabaong. Pero habang tumatagal ang gabi, napansin ko na lahat ng bulaklak sa paligid ay medyo nalalanta, maliban sa binili kong korona. Ang mga lilis ay tila mas lalong gumaganda at may isang pulang rosa sa gitna na hindi ko maalalang kasama sa binili ko. Nakapagtataka pa, parang may bahid ng dugo sa pinakagitna ng bulaklak. Habang nakatingin ako, pakiramdam ko may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. At sa dulo ng chapel, nakita ko ang matandang babae mula sa flower shop. Nakaupo siya sa bangko, nakangiti, nakatitig sa kabaong ng lola ko. Nilapitan ko siya para magpasalamat, pero sa mismong paglapit ko, naglaho siya na parang bula. Nagtanong ako sa caretaker kung may nakita ba silang matandang babae. Ang sagot niya, "Wala naman, iha. Ikaw lang ang naglalakad-lakad dito eh." Kinabukasan, nalaman ko mula sa isang tita ko na ang kapitbahay daw ng lola ko noong kabataan niya ay isang tindera ng bulaklak sa sementeryo at namatay ito sa mismong araw ng lamay. Sabi pa ng tita ko, mahilig daw itong magbigay ng bulaklak sa mga paborito niyang kaibigan tuwing may namamatay. Doon ako kinalabutan kasi ang huling binigyan niya ang lola ko. Noong college ako, may crush ako sa kaklase kong si Leia. Isang araw, binigyan niya ako ng isang pulang rosas. Sabi niya, "Ingatan mo to, Arvin, ha. Huwag mong hahayaang mawala." Siyempre, kinilig ako. Para mas tumagal, nilagay ko ang bulaklak sa loob ng isang makapal na libro para maging pressed flower. Pero makalipas ang ilang buwan, laking gulat ko dahil hindi ito natutuyo. Nananatiling sariwa, para bang bagong pitas pa rin. Natuwa ako sa una. Iniisip ko na baka simbolo yun ng tunay na pagmamahal. Pero isang gabi, 12:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. Napansin kong bukas ang libro at nakapatong sa mesa ang rosas. Sa ilalim nito, may maliliit na patak ng dugo. Nang hawakan ko, ramdam kong basa ang tangkay. Parang may dugong tumutulo mula roon. Simula noon, gabi-gabi akong binabangungot. Sa panaginip ko, nakikita ko si Leia. May dugo ang muka, wasak ang labi, hawak ang pulang rosas. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, "Bakit hindi mo ako pinaglaban?" Kinabukasan, nalaman ko sa balita na naaksidente si Leia noong araw na ibinigay niya sa akin ang rosas. Hindi ko alam, pero parang imposible dahil nakausap ko siya ng hapon na yon. Nang ipakita ko sa mga kaklase ko ang rosas, nagulat silang lahat. Ang sabi nila, hindi maaaring ibigay yun ni Leia dahil sa oras ng klase namin, patay na siya. Hanggang ngayon, hawak ko pa rin ang rosas. At ang nakapagtataka, sariwa pa rin ito. Hindi ko na alam kung dapat ko bang itapon o itago. Ang tanging alam ko, sa tuwing nahahawakan ko to,
Pinapaalala nito sa akin na minsan akong nagmahal. Isang madaling araw, bandang 3:00, nagising ako sa malakas na katok sa pintuan. Pagbukas ko, wala namang tao. Ang nakita ko lang ay isang bouquet ng mga puting bulaklak, rosas, lilies, at chrysanthemums. Nagulat ako kasi wala naman akong inaasahang bisita o manliligaw. Kinuha ko yon at inilagay sa loob ng bahay. Kinabukasan, nadaanan ko yung kapitbahay naming matanda. Napansin niya ang hawak kong bulaklak at biglang namutla. Ang sabi niya, "Iha, ibalik mo na yan. Hindi yan basta bulaklak. Pag niglagyan ka niyan sa pintuan, ibig sabihin, may kukunin na sa inyo." Kinilabutan ako, pero hindi ko sineryoso. Kinagabihan, pumunta ako sa nanay ko sa kabilang barangay. Doon ko nalaman na isa kong pinsan ang biglang namatay sa sakit. Ang mas nakapagtataka, sa harap ng bahay nila, may nakalagay ding kaparehong bouquet ng puting bulaklak. Doon ako kinabahan, parang may nagkamali ng bahay. Ako ang dapat kunin, pero siya ang napili. Simula noon, sa tuwing makakakita ako ng puting bulaklak sa pintuan, hindi ko na basta binabaliwala. Baka may ibig sabihin pala talaga yon. Sa baryo namin, may isang kubo sa gitna ng bukid na lagi naming tinatambayan ang barkada ko. Isang araw, napansin naming may nakapalibot na mga bulaklak sa paligid ng kubo. Mga sampagita, gumamela, at rosal. Parang may nag-aalay. Dahil sa mga pasaway kami, pinulot namin at hinagis-hagis lang. Tawa kami ng tawa. Pero nang gabing yun, lahat kami nakapanaginip ng iisang babae. Maputi siya, mahaba ang buhok. Nakasuot ng puting damit na parang basang-basa. Nakahiga siya sa sahig ng kubo at nakapalibot ang mga bulaklak. Tinitigan niya kami isa-isa. Sabay bulong, "Ibalik ninyo." Kinabukasan, nagkasakit ang isa naming tropa. Nilagnat siya ng mataas. Nagsusuka at paulit-ulit na sinasabi habang tulog, "Ibalik ang bulaklak. Ibalik." Sa sobrang takot namin, bumalik kami sa kubo at binalik ang mga bulaklak. Nagdasal kami at nanghingi ng pasensya. Makalipas lang ang ilang oras, gumaling agad ang tropa namin. Sabi ng matatanda, may babaeng pinatay daw sa kubo na yon, noon pa. At mula noon, may nag-aalay ng bulaklak para matahimik ang kaluluwa niya. Nang pakialaman namin yon, parang nagalit daw yon at pinarusahan ng isa sa amin. Mahilig ako sa halaman, kaya nagtanim ako ng mga bulaklak sa likod ng bahay. Pero may isang umaga, may nakita akong halaman na hindi ko itinanim. Puting bulaklak na parang liryo. Nakatubo mismo sa tabi ng bintana ng kwarto ko. Napakabango nito. Parang pabango na mahirap ipaliwanag. Sa gabi, mas tumitindi ang halimuyak. Sa una natutuwa ako dahil nakaka-relax ang amoy. Pero habang tumatagal, ramdam ko na parang nahihirapan akong huminga kapag sobrang lapit ko rito. Isang gabi, nagising ako sa kaluskos sa bintana. Paglingon ko, may babaeng nakasuot ng lumang barot saya, maputla at nakatingin sa akin. Hawak niya ang bulaklak, inilalapit sa mukha ko. Habang nilalanghap ko ang bango, pakiramdam ko, hinuhugot ang lakas ko. Mabuti na lang at biglang bumangon ang tatay ko at nakita akong halos mawala ng malay.
Nang makita niya ang bulaklak, agad niya itong tinapakan at binunot mula sa lupa. Kinabukasan, pinatanggal niya ang lahat ng tumubo sa paligid ng bintana. Sabi ng tatay ko, "Anak, hindi lahat ng mabango ay maganda. May mga bulaklak na para lang sa patay." Iyon. Kamusta po kayo? Gusto ko lang po sana kayong anyayahan na mag-subscribe din po sa isa pa nating channel, ang Cap Horror Stories. Mag-upload din po tayo roon ng mga kwentong katatakutan. Nawa ay mabisita nyo po at mapakinggan ang lahat ng i-upload natin doon. Muli, pasubscribe po sa Cap Horror Stories. Ilalagay ko na lang po ang link sa comment section. Maraming salamat po.